Kilala mo ba ang nakakainis na pagkaluskos o pagkirot sa iyong tuhod tuwing umaakyat ka sa hagdan? O baka naman napapansin mo na madalas ka nang nag-aalala sa pagiging marupok ng iyong mga buto? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na kaya mong literal na baguhin at patibayin ang iyong kalansay sa simpleng pag-iiba lang ng laman ng iyong plato? Marami ang nag-iisip na ang matibay na buto ay regalo ng kalikasan o dahil sa pag-inom ng mamahaling supplements. Ngunit ngayon, babasagin natin ang kaisipang iyan. Ihahayag namin sa iyo ang mga sikretong ipinapayo ng mga orthopedists at dietitians sa kanilang mga pasyente. Tatalakayin natin ang 20 superfoods na magpapabago sa iyong kalansay at gagawin itong parang isang matibay na kuta. At pangako, may ilang pagkain dito na talagang magugulat ka. Handa ka na bang malaman kung paano gawing pinakamabisang gamot para sa iyong mga buto at kasukasuan ang simpleng pagkain? Kung ganoon, manood ka hanggang sa dulo. Bago tayo tumungo sa ating listahan ng 20 pagkain, sumilip muna tayo sa loob ng ating katawan. Isipin mo ang iyong mga buto, hindi bilang matitigas at hindi nagbabagong mga patpat, kundi bilang isang buhay, humihinga at patuloy na nagre-renew na organ. Sa kasalukuyan, may dalawang prosesong nagaganap sa iyong kalansay. Ang mga lumang bone cells ay winawasak at sa kanilang lugar may itinayong bago. Ito ang tinatawag na bone remodeling. Bago ka magtatlumpung taong gulang, mas nangingibabaw ang pagtatayo kaysa sa pagkasira, kaya't nag-iipon tayo ng bone mass. Ngunit pagkatapos noon, dahan-dahang tumatagilid ang balanse. At dito papasok ang papel ng tamang nutrisyon. Upang makagawa ng bago at matibay na bone tissue, kailangan ng ating katawan ng mga building materials. Ang pinakamahalaga rito ay ang calcium na lumilikha ng matigas na balangkas at ang collagen protein na nagbibigay ng pagkaelastiko sa ating mga buto. At para naman maayos na maabsorb at mapunta sa tamang lugar ang mga materyales na ito, kailangan natin ng mga supervisor o foreman. Yan ang vitamins D at K, pati na rin ang mga mineral na tumutulong tulad ng magnesium at phosphorus. Ganoon din sa ating mga kasukasuan. Ang kalusugan nila ay nakadepende sa kondisyon ng cartilage na nagsisilbing shock absorber. Para mapakain at ma-repair ito, kailangan din ng protein, vitamin C, at mga anti-inflammatory components. Kung gayon, ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay isang kumpletong arsenal ng mga kagamitan at materyales para sa tuloy-tuloy na pag-aayos at pagpapalakas ng ating musculoskeletal system. Sa pag-unawa nito, titingnan mo ang mga pagkain sa aming listahan sa isang ganap na kakaibang paraan. Sige, simulan na natin ito sa isang absolute classic, iyong produkto na halos automatic na naiisip ng lahat pagdating sa kalusugan ng buto. Ito ay walang iba kundi ang mga dairy products, lalo na ang mga fermented na klase nito, gaya ng natural yogurt at kefir. Alamin natin kung bakit mahalaga ang mga ito at ihiwalay natin ang katotohanan sa haka-haka. Ang bida rito ay siyempre ang calcium. Mga 99% ng lahat ng calcium sa ating katawan ay nakaimbak sa ating mga buto at ngipin na nagbibigay sa mga ito ng tibay at bigat. Ang mga produktong gatas ang isa sa pinakamayaman at higit sa lahat pinakamadaling bioavailable na pinagmumula ng mineral na ito. Ibig sabihin, mas mabilis at mas epektibo itong i-absorb ng ating katawan mula mismo sa gatas, yogurt o keso. Halimbawa, ang isang baso ng yogurt ay naglalaman na ng halos 30% ng iyong
daily calcium requirement. Pero hindi nag-iisa ang calcium. Ang matalik na kaibigan at kasama nito ay ang vitamin D. Kung walang vitamin D, hindi maa-absorb ng bituka ang calcium para dalhin sa daluyan ng dugo at syempre sa buto. Ito ang dahilan kung bakit maraming kumpanya ngayon ang nagdadagdag ng vitamin D sa mga produkto nilang gatas. Ginagawa itong perpektong tambalan para sa kalusugan ng buto. Pero meron pang iba. Ang yogurt at kefir ay mayroon ding secret agent, ang probiotics. Ang mga good bacteria na ito ay nagpapabuti sa kalusugan ng bituka. Kapag malusog ang bituka mo, mas nagiging epektibo ito sa pagsipsip ng lahat ng sustansya, kasama na ang calcium at magnesium. Kaya naman, hindi mo lang kinukuha ang calcium. Gumagawa ka ng perpektong kondisyon sa loob ng katawan para maabsorb ito. Dagdag pa rito, ang dairy ay mayaman din sa high-quality protein na bumubuo ng halos 50% ng volume ng ating buto at nagsisilbing matris kung saan kumakapit ang mga mineral. Ngayon, kailangan nating tanggalin ang popular na mito na di umano'y nagpapaasim ang mga produktong gatas sa katawan at hinuhugot pa raw nito ang calcium palabas sa buto. Maraming malalaking scientific studies ang nagpatunay na mali ang teoryang ito. Sa katunayan, eksakto itong kabaligtaran. Ang regular na pagkonsumo ng mga produktong gatas ay matibay na nauugnay sa mas mataas na bone density at mas mababang panganib ng bali, lalo na sa mga senior citizen. Isipin mo ang katawan mo bilang isang construction site. Ang calcium ang gas bricks o ladrillo, ang protina ang semento or cement, at ang vitamin D ang foreman na namamahala sa proseso. Ang mga produktong gatas ay nagdadala ng tatlong sangkap na ito ng sabay-sabay sa iyong site. Para sa pinakamataas na benepisyo, pumili ng natural yogurt na walang asukal o kefir at lagyan ito ng mga berries at mani na tatalakayin pa natin sa susunod. Ngayon, lumipat naman tayo mula sa kulungan ng baka patungo sa malamig na karagatan. Ang pangalawa nating superfood para sa buto at kasukasuan ay ang mga matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, sardinas at herring. Kung ang gatas at produkto nito ang kampiyon sa kalsyum, ang matatabang isda naman ang pinakahari ng bitamina D. Gaya ng alam na natin, ang bitamina D ay kritikal sa wastong pagsipsip ng kalsyum. Pero ang kaibahan nito ay bihira lang talaga itong makita ng marami sa mga pagkain. Kaya ng katawan natin itong isynthesize sa tulong ng sikat ng araw. Pero para sa karamihan ng rehiyon, lalo na tuwing taglagas at taglamig, talagang kulang na kulang ito. Dito papasok at tutulong ang matatabang isda. 100 gramo lang ng wild salmon ay sapat na para matugunan ang arawang pangangailangan mo sa bitamina D at minsan pa'y lumampas pa rito. Ito ang isa sa iilang natural na pinagkukunan ng pagkain na may kakayahang gawin ito. Isipin mo, ang bitamina D ang susi na nagbubukas ng pinto para makapasok ang kalsyum sa iyong mga ab bone cells. Kung wala ang susing ito, ang kalsyum, kahit gaano pa karami ang kainin mo, ay mananatili lang nakatayo sa labas. Pero hindi lang bitamina D ang benepisyo ng matatabang isda. Ito rin ay mayaman na pinagkukunan ng omega-3 polyunsaturated fatty acids, lalo na ang EPA at DHA. Ang mga fatty acid na ito ay sikat sa kanilang matinding anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga na epekto. Napakahalaga nito lalo na para sa kalusugan ng kasukasuan. Ang pamamaga ang pangunahing sanhi ng paglala ng mga sakit tulad ng arthritis. Tinutulungan ng omega-3 fatty acids na bawasan ang mga
anti-inflammatory markers sa katawan, kaya nababawasan ng sakit, paninigas, at pamamaga ng kasukasuan. Kumikilos ito bilang natural at ligtas na panlaban sa pamamaga na gumagana sa loob ng katawan. Isipin mo na ang mga kasukasuan mo ay parang mga bisagra sa isang makina. Sa paglipas ng panahon, pwede itong kalawangin dahil sa pamamaga. Ang omega-3 synthase ang langis o pampadulas na nag-aalis ng kalawang na iyon at tinitiyak ang maayos na paggalaw. Bukod pa rito, ipinapakita ng ilang pag-aaral na nakakaapekto rin ang omega-3 simpain sa bone remodeling. Pinasisigla nito ang mga selulang gumagawa ng buto, osteoblast, habang pinipigilan naman ang aktibidad ng mga selulang sumisira rito, osteoclasts. Ang sardinas at canned salmon na may kasamang buto ay parang double strike laban sa pagnipis ng buto dahil hindi lang vitamina D at omega-3 files ang nakukuha mo, kundi pati na rin ang calcium na madaling sipsipin mula sa malalambot na buto na kinakain. Sikapin mong isama ang matatabang isda sa iyong dieta kahit 2 beses sa isang linggo para mabigyan mo ang iyong balangkas at kasukasuan ng mga napakahalagang nutrient na ito. Mula sa kailaliman ng dagat, dumako naman tayo sa mga berdeng halaman. Ang pangatlo nating must-have na sangkap para sa malusog na buto ay ang leafy greens, lalo na yung madidilim tulad ng kal, spinach, arugula, at mustard greens or mustasa. Marami ang nagugulat na malaman na ang mga halaman na ito ay parang isang kayamanan ng nutrisyon para sa ating kalansay na kayang makipagsabayan kahit sa mga dairy products. Una sa lahat, ito ay napakagandang plant-based na pinagmumulan ng calcium. Tama, baka medyo mas mababa ang bioavailability nito kumpara sa dairy, pero nakakamangha ang dami. Halimbawa, isang tasa lang ng nilutong leafy cabbage or gulay na may dahon ay naglalaman na ng halos 25% ng daily calcium requirement. Pero ang pinakamalaking alas ng leafy greens ay hindi ang calcium, kundi ang vitamin K. Kung ang vitamin D ang tumutulong sa calcium na maabsorb sa dugo, ang vitamin K naman ang, kumbaga, traffic controller na nagtuturo sa calcium na iyon na diretsong pumunta sa bone tissue. Sinisiguro rin nitong hindi ito mag-iiwan ng deposito sa mga ugat o bato na pwedeng makasama. Ina-activate ng vitamin K ang isang protina na tinatawag na osteocalcin. Ang osteocalcin ang tagabuo at tagakabit ng calcium sa bone matrix or istruktura ng buto. Kung walang sapat na vitamin K, pwedeng mag-ikot-ikot lang ang calcium sa dugo at hindi naman napapakinabangan ng ating mga buto. Ang mababang pagkonsumo ng vitamin K ay direktang konektado sa mababang bone density at mas mataas na panganib ng mga bali or fractures. At pagdating sa vitamin K1, ang dark leafy greens ang tunay na kampiyon. Isang serving lang nito ay kayang punan ang daily requirement mo ng ilang beses. Bukod pa dito, mayaman din ang mga gulay na ito sa magnesium, isa pang mineral na madalas hindi napapansin dahil sa calcium, pero kasing halaga. Ang magnesium ay tumutulong sa pag-convert ng vitamin D sa active form nito at bahagi rin ito ng istruktura ng buto. Halos 60% o 60% ng total. Magnesium sa katawan ay matatagpuan sa buto. Ito ang nagbibigay sa buto ng flexibility at tumutulong sa paglaban sa bigat at stress. Hindi rin natin dapat kalimutan ang vitamin C na sagana rin sa maraming klase ng gulay. Kinakailangan ito para sa synthesis ng collagen, ang protein framework or balangkas ng ating mga buto at cartilage. Mayroong isang paalala tungkol sa spinach.
Naglalaman ito ng oxalates, mga compound na kayang magkabit sa calcium at humadlang sa absorption nito. Pero hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang spinach. Una, mananatili itong isang napakagandang pinagmumula ng vitamin K at magnesium. Pangalawa, ang kaunting pagluluto tulad ng blanching or pagpapakulo sa tubig ay nagpapababa sa oxalate content. Kaya huwag itong iiwasan, pero huwag din itong asahan bilang nag-iisang pinanggagalingan ng calcium. Ang pinakamahusay na diskarte ay ang pagkakaroon ng variety or pag-iiba-iba. Salit-salitan mong kainin ang iba't ibang klase ng gulay sa salad, smoothie, or side dish para makuha mo ang buong spectrum ng nutrisyon. Isipin mo, parang nagtatayo ka ng pader. Ang leafy greens ang nagbibigay hindi lang ng tisa o brick ang calcium, kundi pati na rin ng kontratista, ang vitamin K na nagtuturo kung saan eksaktong ilalagay ang mga tisang ito para masigurong matibay ang pundasyon. Sa patuloy nating pag-iinspeksyon sa ating mga pagkain, matatagpuan natin ang isa sa pinakapayak, abot kaya, pero napakayaman sa sustansya, ang itlog ng manok. Matagal na panahong tinuring masama ang itlog dahil sa kolesterol na nasa dilaw, yolk. Ngunit ganap na itong pinawalang sala at ibinalik sa tuktok ng listahan ng mga pagkaing mabuti sa katawan, lalo na para sa kalusugan ng ating mga buto. Bakit nga ba napakalaking tulong ng itlog sa ating kalansay? Ang sagot ay nakapaloob sa kakaiba nitong komposisyon, partikular sa yolk o dilaw. Dito matatagpuan ang isa sa iilang natural na pinagmumula ng bitamina D na makukuha natin sa pagkain. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa mahalagang papel ng bitamina D sa pagsipsip ng calcium at ang itlog ay isang madali at araw-araw na paraan upang dagdagan ang ating supply ng bitamina ng araw. Bagamat hindi kasing taas ng matatabang isda ang bitamina D sa itlog, malaki pa rin ang kontribusyon ng regular na pagkain nito sa ating pangkalahatang kalusugan, lalo na kung pipiliin natin ang itlog ng mga manok na free range na nakakakuha ng mas maraming sikat ng araw. Bukod sa bitamina D, ang itlog ay itinuturing na standard or pamantayan pagdating sa mataas na kalidad na protina. Taglay nito ang lahat ng siyam na essential amino acids sa perpektong proporsyon. Tandaan, ang protina ay hindi lang para sa kalamnan, muscles. Ang ating buto ay halos 50% na binubuo ng protein matrix. Pangunahin ang collagen na nagsisilbing balangkas o scaffolding para sa mga mineral. Ang kakulangan sa protina ay maaaring humantong sa paghina ng buto at pagtaas ng panganib sa bali dahil nagiging marupok ang mga buto kahit pasapat ang iyong calcium. Nagbibigay ang itlog ng dekalidad na materyales sa pagtatayo para sa balangkas na ito. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon ding phosphorus ang yolk ng itlog. Ang pangalawa sa pinakamaraming mineral sa ating buto, kasunod ng calcium. Ang calcium at phosphorus ay magkasamang bumubuo ng hydroxyapatite crystals na siyang nagbibigay katigasan at tibay sa ating mga buto. Napakahalaga ng balanse sa pagitan ng dalawang mineral na ito at inihahatid ito ng itlog sa magandang proporsyon. Huwag din nating kalimutan ang iba pang micronutrients sa itlog tulad ng selenium at vitamina B12 na mayroon ding hindi direktang, ngunit kritikal, na papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating sistema ng buto. Ang mito na isang yolk lang ang pwedeng kainin kada araw ay matagal nang hindi na totoo. Para sa karamihan ng malulusog na tao, ang pagkain ng isa o dalawang itlog araw-araw ay ligtas at lubos na kapaki-pakinabang.
Isipin ang iyong buto bilang isang reinforced concrete na istruktura. Ang protina mula sa itlog ang nagsisilbing rebar or bakal, habang ang calcium at phosphorus na tinutulungang maabsorb ng itlog ang semento o beton na ibinubuhos sa paligid. Kung walang matibay na balangkas, maging ang pinakamagandang semento ay magiging marupok. Kaya huwag mag-atubiling isama ang itlog sa iyong almusal. Ito ay isang mahusay na simula ng araw at isang napakagandang pamumuhunan para sa kinabukasan ng iyong mga buto. Sunod na natin sa ating listahan at bigyang pansin ang isa sa pinakamahuhusay na handog ng kalikasan, ang mga legumes or butong gulay. Ito ang mga beans or sitaw, lentils, chickpeas at gisantes. Bagamat tila simple, sila ay tunay na multinutrient powerhouses para sa ating mga buto. Kadalasan, kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng buto, nakatuon lang tayo sa calcium at vitamin D. Nakakalimutan natin ang buong kupunan ng iba pang mineral na tumutulong na kung wala sila, imposible ang matibay na buto. Ang mga butong gulay ang sagot dito dahil makukuha mo ang buong team sa isang platong pagkain. Simulan natin sa magnesium. Ang mga legumes ay isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng mineral na ito. Gaya ng nabanggit, napakahalaga ng magnesium sa metabolism ng calcium at vitamin D. Tinutulungan nito ang vitamin D na maging aktibo upang magawa nito ang trabaho sa pag-absorb ng calcium. Direktang nakakaapekto rin ang magnesium sa mga selula na bumubuo at sumisira sa buto na tumutulong sa pagpapanatili ng balansing kalusugan. Kapag nagkulang sa magnesium, na madalas mangyari, maaaring humina ang mga osteoblasts, ang mga tagabuo ng buto, at maging mas marupok ang ating buto. Ang isang serving ng lentils o itim na beans ay makapagbibigay na sa iyo ng malaking bahagi ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Susunod naman ang phosphorus. Katulad ng magnesium, ang phosphorus ay mahalagang bahagi ng mineral structure ng ating buto. Halos 85% na 85% ng phosphorus sa ating katawan ay nasa ating buto at ngipin. Mahalagang mapanatili ang tamang balanse ng calcium at phosphorus at nakakatulong ang mga butong gulay na ibigay ang dalawang mineral na ito. Siyempre, mayroon ding calcium ang mga legumes. Bagamat medyo mas mababa ang kakayahan nitong ma-absorb ng katawan kumpara sa ibang pinagmumulan dahil sa presensya ng phytates o mga compound na humahawak sa mga mineral, ang kabuuang dami at kombinasyon nito sa iba pang mineral ay nagpapatunay na napakahalaga nito. Ito ay lalo na para sa mga vegetarian at vegan. Ang pagbabad muna at tamang pagluto ng mga butong gulay ay nakakatulong para mabawasan ang phytates at mapabuti ang absorption ng mga mineral. Bukod sa mineral content, mayaman din ang mga legumes sa plant-based protein na kailangan para mabuo ang collagen matrix ng buto. Ito rin ay mahusay na pinagmumula ng fiber na sumusuporta sa kalusugan ng bituka na siyang nagpapaganda ng overall absorption ng lahat ng nutrients na ating kinakain. At huwag nating kalimutan ang mga trace elements tulad ng manganese at copper na nasa butong gulay din at kasangkot sa pagbuo ng bone at connective tissue. Isipin ninyo ang isang orkestra na tumutugtog ng symphony para sa kalusugan ng buto. Maaaring ang calcium ang first violin, ngunit kung wala ang suporta ng viola, magnesium, ng cello, phosphorus, at iba pang instrumento, hindi magiging kumpleto at maganda ang tugtugin.
Ang mga butong gulay ay nagdadala sa iyong dieta ng ilang mahalagang instrumento na ito na lumilikha ng isang masiglang pagtutulungan ng buong orkestra. Simulan na nating talakayin ang mga snack na hindi lang masarap, kundi sobrang laki pa ng tulong sa ating mga buto at joints. Ito ay walang iba kundi ang mga nuts, ang almonds, walnuts at Brazil nuts. Ito ay hindi lang basta-basta pampagana, kundi concentrated na pinagkukunan ng sustansya na mahalaga sa ating kalansay. Ituring mo silang isang mineral cocktail. Tingnan natin ang almonds. Isang dakot lang, mga 30 gramo. Mayroon na itong sapat na calcium. At isa rin ito sa best source ng magnesium at phosphorus. Tandaan natin kung gaano kahalaga ang tatlong powerful na ito para maging matibay ang ating mga buto. Ang magnesium dito ay hindi lang tumutulong sa absorption ng calcium, kundi nagpapabagal din ito sa mga osteoclast, ang mga selulang sumisira sa bone tissue. Ibig sabihin, mas marami tayong building kaysa destroying ng buto. Sa kabilang banda, ang walnuts ay stand out dahil sa mataas na alpha-linolenic acid o ALA. Ito ang omega-3 pahasa na galing sa halaman. Kung naaalala mo ang usapan natin sa fatty fish, ang omega-3 wines ay may malakas na anti-inflammatory effect na critical sa kalusugan ng kasukasuan. Ang pagkain ng walnuts ay tumutulong laban sa chronic inflammation na siyang sanhi ng maraming sakit sa joints tulad ng rheumatoid arthritis. Bukod pa riyan, nakakatulong din ang ALA na mapanatili ang buto dahil pinababagal nito ang resorption o pagkasira ng buto. Walang tatalo sa Brazil nut sa dami ng selenium. Ang trace element na ito ay isang napakalakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula pati na sa mga selula ng ating buto laban sa pinsala ng free radicals. Ang antioxidant protection ay kritikal para pabagalin ang pagtanda ng buong katawan, pati na ang ating support system, buto at kasukasuan. Kailangan mo lang kumain ng isa o dalawang Brazil nuts araw-araw para maabot na ang buong daily requirement mo ng selenium. Bukod sa mga mineral at taba, ang mga nuts ay mayaman din sa protein na galing sa halaman na siyang building material para sa collagen framework ng ating buto. Mayroon din itong manganese at copper na mahalaga sa mga enzyme na lumilikha ng bone tissue. Tandaan lang na ang mga nuts ay medyo mataas sa calories, kaya mahalaga ang pagiging moderate. Isang dakot kada araw, tama na, para makuha ang benepisyo ng hindi sumusobra sa calories. Pumili ng raw o toasted na nuts na walang dagdag na asin o asukal. Ilagay sa salad, oatmeal, yogurt, o gawing simpleng healthy snack. Isipin mo ang iyong mga buto bilang iyong bank account. Ang bawat dakot ng walnuts ay parang isang maliit pero regular contribution na sa paglipas ng panahon ay nagiging matatag na kapital ng katibayan at kalusugan. Matapos nating talakayin ang mga mani, nuts, natural lang na pag-usapan naman natin ang kanilang mga pinsan na maliit man sa sukat pero kasing lakas din sa bisa, ang mga buto or seeds. Ang chia seeds, flax seeds, sesame seeds, pumpkin seeds, at sunflower seeds ay parang maliliit na treasure chests na puno ng sustansya na talagang kailangan para makabuo at mapanatili ang matibay na balangkas ng ating mga buto. Tingnan natin sila ng mas detalyado. Ang chia at flax seeds ay mga tunay na superstar pagdating sa plant-based na omega-3 fatty acids, lalo na ang alpha-linolenic acid, ALA. Tulad ng alam na natin, ang mga fatty acids na ito ay tumutulong
upang pigilan ang pamamaga, inflamasyon sa katawan na nagbibigay ng malaking ginhawa sa ating mga kasukasuan, joints. Dagdag pa riyan, ang chia seeds ay isang kamangha-manghang pinagmulan ng calcium. 2 kutsara, tablespoons lang nito, ay nagtataglay na ng mas maraming calcium kaysa sa kalahating baso ng gatas. Mayaman din sila sa phosphorus, magnesium, at protein, isang kumpletong set para sa pagpapatibay ng buto. Ang flax seeds naman, bukod sa omega-3, ay naglalaman ng lignans, mga phytoestrogen na may positibong epekto sa bone density, lalo na para sa mga kababaihan na nasa yugto ng menopause, kung saan ang pagbaba ng estrogen ay nagpapabilis ng paghina ng buto. Ngayon, tingnan natin ang sesame seeds, buto ng lingga. Ito ang itinuturing na champion sa dami ng calcium sa hanay ng mga buto. Halos kumpletong daily requirement na ng calcium ang matatagpuan sa 100 gramo ng linga. Siyempre, mahirap kainin ng ganoong karaming linga ng sabay-sabay, ngunit ang regular na pagdaragdag ng tahini, sesame paste, or pagwisik ng seeds sa salads at baked goods ay malaki na ang maitutulong. Mayaman din ang linga sa zinc at copper. Ang zinc ay mahalaga para sa mineralisasyon ng buto at sa paggana ng osteoblasts, ang mga bone-building cells. Samantalang ang copper naman ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagbuo ng collagen at elastin na nagbibigay ng lakas at flexibility sa buto at connective tissues. Ang pumpkin seeds, buto ng kalabasa, at sunflower seeds, buto ng mirasol, ay mahuhusay na pinagkukunan ng magnesium at phosphorus. Gaya ng naalaala natin, ang magnesium ay lubhang kailangan para maabsorb ng maayos ang calcium. Kung walang sapat na magnesium, maaaring hindi mapunta sa buto ang karamihan sa calcium na ating kinain. Naglalaman din ang mga butong ito ng healthy fats, protein, at vitamin E na isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga cells laban sa pinsala. Ang kadalian ng pag-integrate ng mga buto na ito sa ating dieta ay ginagawa silang perpektong dagdag sa ating kinakain. Maaari mo itong iwisik sa iyong oatmeal o yogurt tuwing umaga, idagdag sa smoothies para lumapot at maging mas sustansyado. Gamitin bilang sangkap sa pagbiboke o ihalo lang sa mga mani para sa isang masustansyang merienda. Isipin mo na ang bawat buto ay isang maliit ngunit perpektong balanse na kapsula na naglalaman ng concentrated na dosis ng mga materyales sa pagtatayo at proteksyon para sa iyong balangkas ng buto. Sa regular na pagdaragdag ng mga kapsulang ito sa iyong dieta, pinatatatag mo ang pundasyon ng iyong kalusugan araw-araw. Balik tayo muli sa gulayan at sa pagkakataong ito, ituon natin ang pansin sa pamilya ng mga cruciferous na gulay. Ang broccoli, Brussels sprouts, cauliflower, at repolyo ay hindi lang pangkaraniwang pagkain. Sila ang tunay na tagapagtanggol ng ating mga buto at kalansay. Ang benepisyo nila para sa ating buto ay napakalawak at hindi lang limitado sa isang nutrient. Magsimula tayo sa bitamina K na napag-usapan na natin sa konteksto ng mga dahong gulay. Ang mga cruciferous, lalo na ang broccoli at Brussels sprouts, ay ilan sa pinakamahusay na pinagmumulan ng importanteng bitaminang ito. Tandaan ang tungkulin nito. Ang bitamina K ay parang traffic controller ng calcium. Tinitiyak nitong mapupunta ang calcium diretso sa ating mga buto at ngipin at hindi maiipon sa mga dingding ng arterya na maaaring magpatigas o magpabara rito. Kahit pa mataas ang calcium intake mo, kung kulang ka sa bitamina K, mananatiling marupok ang iyong mga buto. Ang isang serving lang ng broccoli ay sapat na para higit pang matugunan ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa bitaminang ito.
Pero simula pa lang yan, ang mga cruciferous ay isa ring kamangha-manghang pinagmumula ng bitamina C. Karaniwan, iniuugnay natin ang bitamina C sa immunity at paglaban sa sipon, pero ang papel nito sa kalusugan ng buto at joints ay napaka-esensyal. Ang bitamina C ay isang pangunahing cofactor sa proseso ng collagen synthesis. Ang collagen, ang pangunahing structural protein na bumubuo sa balangkas ng ating mga buto, cartilage, litid, at ligament. Kung walang sapat na bitamina C, nagiging disrupt ang produksyon ng collagen, kaya nagiging mas marupok ang buto at ang cartilage ay humihina at nagiging madaling masira. Isang tasa lang ng sliced broccoli ay naglalaman na ng mas maraming bitamina C kaysa sa isang dalandan. Bukod pa rito, ang broccoli at mga kauri nito ay mayroon ding calcium, magnesium at phosphorus na nagpapabuo sa pangkalahatang mineral na suporta para sa ating buto. Pero may isa pang sikretong sangkap ang mga cruciferous, ang sulforaphane, ang makapangyarihang compound na ito na nabubuo kapag hinihiwa o nginunguya ang mga gulay na ito ay may matinding anti-inflammatory puwan at antioxidant na katangian. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kayang pabagalin ng sulforaphane ang pagkabulok ng cartilage sa mga joints dahil hinaharangan nito ang mga enzyme na nagdudulot ng prosesong ito. Dahil dito, mahalaga ang mga cruciferous na gulay para sa pag-iwas at pagpapagaan ng sintomas ng osteoarthritis. Para makuha ang maximum na benepisyo, huwag mong masyadong overcook ang mga gulay na ito. Ang light steaming, blanching, or mabilis na saute ay nagpapanatili ng mas maraming nutrients, kabilang na ang bitamina C at nakakatulong din sa pagbuo ng sulforaphane. Isipin mo ang iyong mga joints bilang malambot na cushions ng cartilage. Ang sulforaphane mula sa broccoli ay isang hindi nakikitang kalasag na pumoprotekta sa mga cushions na ito laban sa pagkasira at pagkaubos. Kapag naiisip natin ang mga prutas na citrus tulad ng orange, grapefruit, lemon, at mandarin, ang una nating naiisip ay siyempre vitamin C at ang pagpapalakas ng ating immune system. Pero madalas nating hindi napapansin ang napakalaking kontribusyon ng mga ito sa kalusugan ng ating mga buto at kasukasuan. Ito ay isang bagay na kailangang bigyan talaga ng espesyal na pansin. Ang pinakasentro ng usapan dito ay walang iba kundi ang vitamin C or ascorbic acid. Napag-usapan na natin ito dati, pero mas laliman pa natin ngayon. Subukan nating ilarawan kung paano nabubuo ang ating buto. Sa simula, gumagawa muna ang mga osteoblast, mga cell ng buto, ng isang malambot at flexible na balangkas na halos binubuo ng collagen protein. Itong balangkas na ito ay parang mga hagdan or scaffolding na ginagamit sa konstruksyon. Pagkatapos, dito sa balangkas na ito, idinidikit ang mga mineral, lalo na ang calcium at phosphorus, na siyang nagbibigay sa buto ng tigas at lakas. Ang vitamin C ay lubos na kailangan sa pinakauna at pinakamahalagang yugto, ang paggawa ng collagen na balangkas. Kung wala ito, hindi magiging epektibo ang proseso. Kapag kulang sa vitamin C, ang collagen na nagagawa ay depektibo o mahina. Ang resulta, nagiging porous at madaling mabali ang buto kahit pasapat ang calcium nitamo. Ang kondisyong ito ay tinatawag na scurvy at isa sa mga pangunahing sintomas nito ay ang pagkasira ng buto at ang pagdurugo ng gilagid na bahagi rin ng connective tissue. Ganito rin ang sitwasyon sa ating mga kasukasuan. Ang cartilage na bumabalot sa dulo ng mga buto na siyang nagpapadulas sa pagkilos
ay 60%, 60% collagen. Para patuloy na magbago at mag-ayos ang collagen network na ito, kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng vitamin C. Kapag nagkulang, numinipis at nasisira ang cartilage na direktang nagdudulot ng osteoarthritis. Bukod pa sa paggawa ng collagen, ang vitamin C ay isa ring napakalakas na antioxidant. Pinapatay nito ang mga free radical, mga agresibong molekula na sumisira sa mga selula, nagdudulot ng pamamaga, inflamasyon, at nagpapabilis ng pagtanda. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga cell ng buto at cartilage laban sa oxidative stress, tinutulungan tayo ng vitamin C na panatilihin silang matibay at gumagana sa mahabang panahon. Ang mga citrus na prutas ay isa sa pinakamadali at pinakamasarap na pinagkukunan ng vitamin C. Halos makukumpleto na ng isang medium-sized na orange ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Tandaan na ang vitamin C ay water-soluble at hindi naiimbak sa katawan, kaya kailangan itong isupply araw-araw. Isang baso ng freshly squeezed na orange juice, kalahating grapefruit sa almusal, o hiwa ng lemon sa tubig. Ito ang mga simpleng paraan para masigurong may kritikal na building material ang iyong mga buto at kasukasuan. Isipin natin ang collagen bilang pandikit, glue, na humahawak sa buong istruktura ng ating mga buto at kasukasuan. At ang vitamin C mula sa citrus ay siyang activator na nagpapalakas at nagpapatibay sa pandikit na ito. Ngayon, dumako tayo sa isang produkto na muling nagbabalik ang kasikatan nitong mga nakaraang taon at karapat dapat naman talaga. Ito ay ang bone broth or pinakuluan at pinagsabawang buto. Ang bagay na natural ng alam ng ating mga lola at ginagamit nila noon para sa panggagamot at pagpapalakas ng katawan ay pinatutunayan ngayon ng agham, lalo na pagdating sa kalusugan ng ating mga buto at kasukasuan. Ano ba itong bone broth? Isa itong sabaw na nakukuha sa matagal at dahan-dahang pagkulo ng buto, tulad ng buto ng baka, manok o isda. Karaniwang may kasamang kaunting asido, gaya ng apple cider vinegar. Sa prosesong ito, nakukuha natin mula sa buto, kartilago, at connecting tissues ang napakaraming mahahalagang sustansya na bihirang makita sa pang-araw-araw na pagkain. Ang pangunahing yaman ng bone broth ay ang collagen. Habang pinakukuluan, ang collagen mula sa mga buto at kartilago ay nagiging mas simpleng forma at mas madaling maabsorb. Ito ay ang gelatin. Pagdating sa ating katawan, nagiging pinagmumulan ito ng mga amino acids tulad ng glycine, proline, at arginine na siyang nagsisilbing pangunahing pamuo para sa sarili nating collagen. Ito ay direktang nutrisyon para sa ating mga kasukasuan, litid, at buong bone structure. Ang regular na pag-inom ng bone broth ay tumutulong panatilihin ang lambot, elasticity, at tibay ng ating connecting tissues. Nagpapagaan ng sakit sa kasukasuan at tumutulong sa pag-recover ng kartilago. Bukod sa collagen, ang bone broth ay nagtataglay din ng glucosamine at chondroitin sulfate. Ang mga pangalang ito ay sigurado akong nakikita ninyo sa mga pakete ng mamahaling joint supplements. Ang mga ito ay natural na sangkap ng kartilago na tumutulong magpanatili ng tubig sa loob, na nagbibigay ng cushion at lubrication sa ating mga kasukasuan. Mas mainam na kunin natin ito mula sa natural na pinagmulan tulad ng bone broth, dahil magkasama at nagtutulungan ng mga ito kasama ang iba pang sustansya. Siyempre, mayaman din ito sa mineral. Nandiyan ang calcium, magnesium, phosphorus, potassium, at sulfur.
Lahat ay nasa ionic form na madaling maabsorb ng katawan at hindi na kailangan pang i-break down para itong mineral solution na handa na para suportahan ang inyong mga buto. Ang bone broth ay mayroon ding magandang epekto sa kalusugan ng ating bituka dahil sa amino acid sas na glutamine. Nakakatulong ito upang ayusin ang mga dingding ng bituka na siyang pumipigil sa tinatawag na leaky gut syndrome. Sa gayon, bumubuti ang pangkalahatang absorption ng lahat ng sustansya mula sa pagkain. At gaya ng alam na natin, ang malusog na bituka ang pundasyon para sa pag-absorb ng nutrisyon para sa ating mga buto. Madaling gawin ang bone broth kahit sa bahay, bagamat kailangan lang ng mahabang oras. Maaari itong inumin bilang mainit na sabaw o gamitin bilang basehan ng mga sopas, sarsa at stew para mas lalong mapayaman ang inyong mga pagkain. Isipin ninyo, hindi lang kayo umiinom ng simpleng sabaw, kundi likidong bersyon ng pinagsama-samang kalusugan para sa inyong mga kasukasuan at buto. Ibinibigay ninyo sa kanila ang mismong natatanging sangkap na bumubuo sa kanila. Sa mundo ngayon, parami ng parami ang pumipili ng plant-based o gulay na pagkain. Kaya naman, may lohikal na tanong na bumabangon. Paano natin masisiguro ang kalusugan ng ating buto kahit walang dairy or gatas na produkto? May sagot diyan at ito ay napakakumbinsi. Ang panglabing isang punto natin ngayon ay tofu at iba pang soy products na pinagyaman sa sustansya. Ang tofu, na minsan ay tinatawag na soy curd toys, ay matagal ng pundasyon ng lutuing asyano. Napakahusay nitong pinagmumula ng nutrisyon para sa buto. Una, marami kasing gumagawa ng tofu ang gumagamit ng calcium sulfate bilang coagulant. Ito yung sangkap na ginagamit para i-curdle ang gatas ng soya. Kaya, ang kalalabasan, napakayaman ng calcium or calcium ang produkto. Kalahating tasa lang ng ganitong tofu ay pwedeng maglaman ng kalsyum na kapareho ng isang baso ng gatas ng baka. Kaya napaka-importante na basahin ninyo ang etiketa at piliin ang tofu na calcium fortified o pinagyaman sa kalsyum. Dahil dito, nagiging perpekto itong alternatibo para sa mga taong umiiwas sa dairy dahil sa kalusugan o personal na paniniwala. Pangalawa, ang soy products, kasama na ang tofu, edamame, at soy milk, ay mahusay na pinagmumula ng dekalidad na plant protein. Gaya ng paulit-ulit nating binabanggit, mahalaga ang protina sa pagbuo ng collagen matrix ng buto na nagbibigay dito ng tibay at kakayahang labanan ang pagkabali. Pero ang pinakakainteresante sa soya ay ang pagkakaroon nito ng natatanging compounds na tinatawag na isoflavones. Ito ay tinaguriang plant estrogens, mga sangkap na may istrukturang katulad ng estrogen, ang female hormone. Bakit ito importante para sa ating buto? Dahil ang estrogen ay may susing papel sa regulasyon ng bone turnover. Pinababagal nito ang aktibidad ng osteoclasts. Ito yung mga selula na sumisira sa buto. Ang pagbaba ng estrogen kapag menopausal ang isang babae ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis siyang mag-loss ng bone density sa panahong iyon. Ang soy isoflavones sa pamamagitan ng paggaya sa epekto ng estrogen ay makakatulong na pabagalin ang prosesong ito. Maraming pag-aaral, lalo na sa mga populasyon sa Asya kung saan mataas ang tradisyonal na pagkonsumo ng soya, ang nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng regular na pagkain ng soy products at mas mataas na bone density at mas mababang panganib ng bali o fractures sa mga babaeng postmenopausal. Bukod pa rito, mayaman din ang soya sa iba pang mineral na mabuti sa buto
tulad ng manganese at phosphorus. Huwag kayong matakot sa mga haka-haka tungkol sa soya. Para sa karamihan, ang katamtamang pagkonsumo ng whole soy products tulad ng tofu, tempe o edamame ay ligtas at lubos na nakakabuti. Ang tofu ay napaka-versatile na pagkain. Pwede itong iprito, i-bake, idagdag sa sabaw, curry, salad, at pwede pang gawing panghimagas. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng calcium-fortified tofu sa inyong diet, hindi lang kayo nakakakuha ng bloke para sa buto sa anyo ng kalsiyum at protina, kundi pati na rin ng isang tagapagtanggol sa katauhan ng isoflavones. Kapag pinag-uusapan ang masustansyang almusal, agad pumapasok sa isip ng marami ang isang mangkok ng oatmeal at may magandang dahilan dyan. Ang oatmeal, lalo na ang whole grain variety, ay hindi lang pinagmumula ng slow release na carbohydrates at enerhiya. Ito rin ay isang matibay na kaagapay sa pagpapalakas ng ating mga buto. Ang benepisyo nito ay nagmumula sa ilang kadahilanan. Una sa lahat, ang oatmeal ay mayaman sa iba't ibang mineral na kritikal para sa metabolismo ng buto. Mayroon itong phosphorus at magnesium. Gaya ng alam natin, ang phosphorus kasama ng calcium ang bumubuo sa pangunahing istruktura ng buto, habang ang magnesium naman ay kailangan para ma-activate ang vitamina D at i-regulate ang paggana ng mga bone cells. Mayroon din itong manganese, isang trace element na tumutulong sa mga enzyme na bumuo ng bone matrix at connective tissue. Isa pa sa mahalagang trace element na nasa oats ay ang zinc. Kailangan ang zinc para gumana ng maayos ang mga osteoblast, ang mga selula na responsable sa paggawa ng bagong bone tissue. Kapag nagkulang sa zinc, maaaring bumagal ang paggaling ng bali o mabawasan ang bone density. Ikalawa, maraming klase ng oatmeal, lalo na yung instant, ay fortified or pinagyayaman ng mga manufacturer. Kadalasan, dinadagdagan na ito ng calcium at vitamina D. Dahil dito, ang simpleng pangumagang lugaw ay nagiging isang malakas na instrumento para makaiwas sa osteoporosis. Palagi nating tingnan ang balot. Nakasulat doon ang impormasyon tungkol sa kung paano pinalakas ang produkto. Ang pagluluto pa ng ganitong oatmeal gamit ang gatas o fortified na plant-based milk ay mas magpaparami pa ng calcium at vitamina D sa iyong almusal. Ikatlo, mayaman ang oatmeal sa soluble fiber, particular ang beta-glucans. Ang fiber na ito ay nagsisilbing pagkain para sa mga beneficial bacteria sa ating bituka. Ang malusog na gut microflora, gaya ng alam natin, ay nakakatulong para mas mahusay na maabsorb ng katawan ang lahat ng sustansya kasama na ang mga mineral tulad ng calcium at magnesium. Sa madaling salita, ang oatmeal ay nagbibigay na ng mga mineral. Tinutulungan pa nito ang katawan na maabsorb ang mga ito. Mayroong mga nagsasabi na ang oats, tulad ng ibang butil, ay may phytic acid na maaaring bahagyang makabawas sa mineral absorption. Gayunpaman, minimal lang ang epekto nito, lalo na kung balanse ang iyong dieta. Maaari mo pa itong bawasan sa pamamagitan ng pagbabad ng oatmeal sa magdamag bago lutuin. Upang mas lalong maging masustansya ang iyong oatmeal para sa buto, dagdagan ito ng isang dakot ng nuts o chia seeds, isang kutsara ng yogurt at sariwang prutas. Ang ganitong almusal ay hindi lang magbibigay sa iyo ng enerhiya para sa buong umaga, kundi pati na rin ng kumpletong building materials para sa iyong kalansay. Isipin mo ang iyong pangumagang lugaw
hindi lang bilang pagkain, kundi bilang isang ritual ng pagtatayo ng pundasyon para sa kalusugan ng iyong mga buto sa buong araw. Pag-usapan natin ang mga kabuti. Ang mga kahangahangang organismo na ito na hindi halaman o hayop ay may taglay na isang natatanging sikreto. Dahil dito, nagiging napakahalaga sila, lalo na para sa kalusugan ng buto, partikular sa mga sumusunod sa plant-based diet. Ang sikretong ito ay ang kanilang kakayahang gumawa ng bitamina D. Gaya ng tao, ang mga kabute ay kayang mag-synthesize ng bitamina D kapag nalantad sa ultraviolet o UV radiation. Ang bitaminang ginagawa nila ay bitamina D2 na medyo iba sa bitamina D3 na ginagawa ng ating balat at nakikita sa mga animal product. Pero pinapakita ng mga pag-aaral na ang bitamina D2 ay epektibo ring nagpapataas ng level ng bitamina D sa dugo at ginagawa ang lahat ng mahahalagang tungkulin nito, kasama na ang pagtulong sa absorption ng calcium. Karamihan sa mga kabuting binibili natin sa grocery, tulad ng button mushrooms or oyster mushrooms, ay tumubo sa dilim, kaya mababa lang ang taglay nilang bitamina D. Ngunit mayroon tayong isang simple at napakagaling na paraan para dito. Pwede mong i-charge ng bitamina D ang mga kabuti mo. Ilatag mo lang ang hiniwa o buong kabuti sa ilalim ng araw sa loob ng 15 hanggang 30 minuto kung maaraw o 1 hanggang 2 oras kung medyo maulap. Mabilis na sinisipsip ng kanilang porous na istruktura ang UV rays at aktibong nagsisimulang gumawa ng bitamina D. Nakakagulat ang dami ng bitaminang nagagawa nila. 100 gramo lamang ng binabad sa araw na kabuti ay kayang magbigay ng sapat na bitamina D para sa ilang araw. Ito ang nagpapaiba sa kanila bilang tanging mahalaga, hindi hayop at hindi fortified na pinanggagalingan ng bitaminang ito. Ang ilang mga supplier ay gumagamit na ng teknolohiyang ito at nagbebenta ng mga kabuti na sadyang inilantad sa UV. Hanapin lang ang kaukulang marka sa pakete. Bukod sa bitamina D, ang mga kabute ay mayaman din sa tanso, whereas copper, isang micronutrient na mahalaga sa paggawa at pagpapatibay ng collagen at elastin, ang mga pangunahing protina sa connective tissue. Kailangan din ng tanso para gumana ang lysyl oxidase enzyme na nagpapatibay sa mga collagen at elastin fibers. Mayroon din silang B vitamins, potassium, at mga antioxidant tulad ng selenium at ergothioneine na nagpoprotekta sa mga selula mula sa pinsala. Ang mga kabute ay napaka-universal sa pagluluto. Pwede mo silang ilagay sa sopas, sarsa, stew, omelette, iprito kasama ng sibuyas, i-bake, or iihaw. Subukan mo rin ang mga wild mushrooms tulad ng chanterelles o shiitake para sa mas malalim na lasa at dagdag benepisyo. Isipin mo ang kabute bilang isang maliit na espongha ng kalikasan. Kapag ibinabad mo ito sa sikat ng araw, sinisipsip nito ang enerhiya para gawing isang napakahalagang bitamina para sa iyong mga buto na ibibigay naman sa iyo ng buong puso. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pagkain na baka hindi mo inaasahang makikita sa listahan ng mga panlaban sa karamdaman sa buto. Pero tandaan, ang bisa nito ay subok na sa seryosong siyentipikong pag-aaral. Ang tinutukoy ko ay ang prunes o pinatuyong plum. Ang simpleng dried fruit na ito na karaniwang kilala lang dahil sa epekto nito sa ating pagtunaw ay lumabas na isang tunay na superhero sa pagpigil at pagbawi ng nawawalang bone density. Ipinakita ng mga pag-aaral sa mga kababaihang postmenopausal o yung may mataas na banta ng osteoporosis ang kamanghamanghang resulta. Ang grupo ng kababaihan
na kumakain lamang ng 5 hanggang 10 prunes araw-araw ay nagpakita ng malaking pagganda sa mineral density ng kanilang buto at bumaba ang mga palatandaan ng pagkasira ng buto kumpara sa control group. Kaya ano ba talaga ang sikreto ng prunes? Bagamat hindi pa nagkakaisa ang mga siyentista, malamang na ang lakas nito ay nasa kakaibang kombinasyon ng ilang aktibong sangkap. Una, mayaman ang prunes sa vitamin K na alam nating nagdidirekta ng calcium papunta sa ating mga buto. Pangalawa, may malaking porsyento ito ng boron. Ang boron ay isang trace mineral na may mahalagang papel sa metabolism ng calcium, magnesium at vitamin D. Nakakatulong itong bawasan ang paglabas ng calcium at magnesium sa ihi at pinapahaba rin ang aktibong buhay ng vitamin D sa katawan. Ang sapat na konsumo ng boron ay iniuugnay sa mas matibay na buto. Ang prunes ay isa sa pinakamayaman na pagkukunan ng micronutrient na ito. Pangatlo, ang prunes ay may polyphenolic compounds, lalo na ang caffeic at chlorogenic acids. Ang mga sustansyang ito ay may malakas na antioxidant at anti-inflammatory na katangian. Nakakatulong sila para pababain ang oxidative stress na siyang nagpapataas ng aktibidad ng osteoclasts, mga selulang sumisira sa buto. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga at pinsala mula sa oksidasyon, tinutulungan ng polyphenols sa prunes na itulak ang balance patungo sa pagbuo ng buto. May ilang siyentista rin na naniniwalang direktang pinasisigla ng mga compound na ito ang gawain ng osteoblasts, ang mga cell builder ng buto. Kaya naman, ang prunes ay umaatake sa maraming bahagi, nagbibigay ng vitamin K, pinapabuti ang mineral metabolism sa tulong ng boron, at pinoprotektahan ang mga selula ng buto gamit ang antioxidants. Ang pagkain ng 5 hanggang 6 na prunes araw-araw ay isang simple at masarap na ugali na maaaring maging sikretong strategiya mo sa pagprotekta ng iyong buto. Pwede mo itong kainin bilang merienda, ihalo sa iyong oatmeal or yogurt sa umaga, o gamitin sa pagluluto ng mga putahe at salad. Isipin mo na lang na ang prunes ay isang special forces team na dumarating sa iyong katawan at sadyang nagtatrabaho para patibayin ang iyong mga buto. Pag-usapan ng healthy fats, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang olive oil, lalo na ang extra virgin o yung cold pressed. Kilala na ang benepisyo nito sa puso at sistema ng sirkulasyon, pero ang epekto nito sa kalusugan ng buto at kasukasuan ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ang lakas ng olive oil ay nakasalalay sa kakaiba nitong komposisyon. Mayaman ito sa monounsaturated fatty acids at mas mahalaga sa makapangyarihang polyphenolic compounds. Isa sa pinakapag-aralang polyphenols sa olive oil ay ang oleocanthal. Ang sangkap na ito ay may matinding anti-inflammatory na katangian katulad ng mekanismo ng ibuprofen. Sinasala nito ang parehong COX-1 at COX-2 enzymes na nagdudulot ng pamamaga tulad ng ginagawa ng non-steroidal anti-inflammatory drugs. Pero ang oleocanthal ay ginagawa ito sa natural at mas gentle na paraan ng walang side effects. Para sa mga taong may pananakit ng kasukasuan dahil sa pamamaga, gaya ng osteoarthritis or rheumatoid arthritis, ang regular na pagkonsumo ng dekalidad na olive oil ay maaaring maging epektibong bahagi ng solusyon para mabawasan ang sakit at paninigas. Isipin mo, para kang umiinom ng microdosis ng natural na anti-inflammatory araw-araw kasabay ng iyong salad. Ang isa pang mahalagang sangkap ay ang oleuropein,
Ito ay malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng katawan, pati na ang mga selula ng buto mula sa pinsala ng free radicals. Ipinakita ng mga pag-aaral na kayang stimulate ng oleuropein ang osteoblasts, yung mga selulang nagtatayo ng bagong buto. Kasabay nito, hinaharangan naman nito ang pagbuo ng osteoclast, ang mga selulang sumisira sa buto. Ang dalawahang epekto na ito, ang pag-udyok sa pagtatayo at pagpigil sa pagwasak, ay ang perpektong sitwasyon para mapanatili at madagdagan ang bone density. Ang mga pag-aaral sa mga bansang Mediterranean kung saan mataas ang tradisyonal na pagkonsumo ng olive oil ay nagpapakita na ang mga taong sumusunod sa ganitong uri ng dieta ay may mas mataas na bone mineral density at mas mababang panganib ng fractures. Mahalaga na extra virgin ang pipiliin mo dahil dito pinakamataas ang konsentrasyon ng polyphenols. Ang mga refined or light na olive oil ay nawawala ng malaking bahagi ng mga valuable compounds na ito sa proseso ng paggawa. Gamitin ito sa pagdress ng mga salad, gulay o idagdag sa mga luto ng pagkain. Ang bahagyang pag-init ay hindi nakakasama, pero mas mainam na gumamit ng ibang mantika para sa pagprito sa sobrang init. Ang pakiramdam ng bahagyang kiliti sa lalamunan pagkatapos mong tikman ang dekalidad na olive oil. Iyon mismo ang senyales ng mataas na oleocanthal content. Kaya sa susunod na maramdaman mo iyan, alam mo na tumatanggap ang iyong mga kasukasuan at buto ng kanilang dosis ng natural na gamot. Sumisid tayo sa mundo ng makulay na lasa at kakaibang ganda. Pag-usapan natin ang mga berries or prutas gubat. Ang blueberry, strawberry, raspberry at blackberry. Ang mga handog na ito ng kalikasan tuwing tag-init ay hindi lang masarap na panghimagas, kundi isa ring makapangyarihang panangga sa ating mga kasukasuan, joints, at buto, my bones. Ang superpower nila ay nasa mataas na level ng antioxidants, lalo na ang mga polyphenols tulad ng anthocyanins na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay pula, asul at lila, at quercetin. Ang pangunahing kalaban ng ating mga kasukasuan ay ang talamak at mabagal na pamamaga, chronic inflammation, at oxidative stress. Parang kalawang, unti-unti, at siguradong sinisira ng mga prosesong ito ang cartilage, tissue sa pagitan ng buto, na nagdudulot ng kirot, pamamaga, at paninigas. Ang mga antioxidants na sagana sa berries ay ating panloob na hukbo, internal army, na lumalaban sa pinsalang ito. Nini-neutralize nila ang free radicals, mga hindi matatag na molekula na sumisira sa mga chondrocytes, cells ng cartilage, at nag-uumpisa ng reaksyon ng pamamaga. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng berries tulad ng blueberry or strawberry ay kayang makabawas ng malaki sa inflammatory markers sa dugo gaya ng C-reactive protein, CRP. Ito ay direktang patunay ng kanilang anti-inflammatory na epekto. Para sa mga may arthritis, nangangahulugan ito ng pagbawas ng kirot at pagbuti ng galaw ng kasukasuan. Bukod pa rito, ang vitamina C, lalo na't napakayaman dito ang strawberry, ay lubhang mahalaga sa paggawa ng collagen, ang pangunahing protina na bumubuo sa cartilage, ligaments, at buto. Ang sapat na pagkuha ng vitamina C ay tumutulong sa katawan na panatilihin at ayusin ang mga tissue bias na ito. Ngunit ang benepisyo ng berries ay umaabot din sa buto. Ang oxidative stress ay masama rin sa bone metabolism dahil inililipat nito ang balance patungo sa pagkasira ng buto sa pamamagitan ng pag-activate sa osteoclasts.
Ang mga antioxidants mula sa berries ay tumutulong na protektahan ang bone cells at sinusuportahan ang malusog na aktibidad ng mga osteoblasts, ang mga cell na nagtatayo ng buto. May ilang pag-aaral sa hayop ang nagpapakita na ang mga polyphenols mula sa berries ay direktang nakakapag-stimulate ng pagbuo ng buto at nagpapabagal sa pagkawala ng bone mass. Ang berries ay naglalaman din ng bitamina K at manganese na mahalaga sa bone mineralization at pagbuo ng connective tissue. Pinakamainam kainin ng berries habang sariwa, ngunit kahit ang mga frozen ay halos buo pa rin ang benepisyo. Idagdag sila sa inyong almusal, yogurt, smoothie o kainin lang bilang masustansyang panghimagas. Isipin ninyo na ang bawat berry ay isang maliit na bomba. Kapag pumasok ito sa inyong katawan, sumasabog ito at naglalabas ng libu-libong maliliit na bumbero na antioxidants. Agad silang pupunta sa inyong mga kaso-kasuan para patayin ang apoy ng pamamaga at protektahan sila mula sa anumang pinsala. Sandali nating iwanan ang usapin sa pagkain at tumuon naman sa isang inumin na hindi lang nagpapainit at nagpapalakas, kundi may hindi matatawarang benepisyo pala sa ating mga buto. Pinag-uusapan natin dito ang green tea o tsaa na berde. Ang tradisyong ito na tumagal na ng libu-libong taon sa mga bansang Asyano ay may malalim na kahulugan sa kalusugan at sinisimulan ng tuklasin ng modernong siyensya ang mga mekanismo nito, lalo na para sa ating musculoskeletal system o sistema ng buto at kasukasuan. Ang sikreto ng green tea ay nakatago sa kakaibang koleksyon ng mga bioactive compounds, lalo na ang mga catechin. Ang pinakatanyag at pinakamabisa sa kanila ay ang epigallocatechin trigalate o EGCG. Ang sangkap na ito ay may napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory na mga katangian. Gaya ng alam na natin, ang oxidative stress at chronic inflammation ay susing salik na nagdudulot ng pagkasira ng cartilage or buto-buto tulad ng sa osteoarthritis at pagkawala ng bone density, osteoporosis. Kapag pumasok sa katawan ang mga catechin ng green tea, tinutulungan ito na i-neutralize ang mga free radical at sugpuin ang produksyon ng inflammatory cytokine. Ipinakita ng mga pag-aaral sa laboratorio na kayang protektahan ng EGCG ang cartilage cells mula sa pagkabulok at pabagalin ang mga proseso ng degeneration sa mga kasukasuan. Pagdating naman sa mga buto, mas nakakaintriga ang mga datos. Ipinakita ng maraming pag-aaral mula sa cell cultures, sa hayop, hanggang sa observational studies sa tao na ang mga sangkap ng green tea ay may direktang epekto sa bone metabolism. Kaya nilang gawin ang dalawang mahalagang bagay ng sabay-sabay. Una, pinasisigla nila ang pagdami at pagiging aktibo ng mga osteoblast. Ito ang mga selulang responsable sa pagbuo ng bagong tisyu ng buto. Ikalawa, sinasawata nila ang pagbuo at aktibidad ng mga osteoclast. Ito naman ang mga selulang sumisira sa lumang tisyu ng buto. Sa ganitong paraan, tinutulungan ng green tea na ibaling ang balance patungo sa pagtatayo ng buto na nagreresulta sa pagtaas ng bone, mineral density, at lakas. Isang meta-analysis na pinagsama-sama ang mga resulta ng iba't ibang pag-aaral ang nagtapos na ang regular na pag-inom ng tsa, lalo na ng green tea, ay nauugnay sa pagbaba ng panganib ng bali sa balakang. Bukod pa rito, ang green tea ay naglalaman ng fluoride na tumutulong din sa pagpapatibay ng tisyo, ng buto at dental enamel. Para makuha ang pinakamataas na benepisyo,
inirerekomendang uminom ng 2 hanggang 3 tasa ng dekalidad na green tea araw-araw. Dapat itong timplahin hindi ng kumukulong tubig, kundi ng mainit na tubig na may temperatura na humigit kumulang 80 degrees upang mapanatili ang pinakamaraming katikin at maiwasan ang pait. Mahalaga ring inumin ito ng walang asukal upang hindi mawala ang lahat ng benepisyo nito. Isipin mo na lang, ang bawat tasa ng green tea ay isang therapy session para sa iyong mga buto na dahan-dahan ngunit mapilit na hinihikayat silang magtayo ng bago sa halip na masira habang pinapakalma rin ang namamagang mga kaso-kasuan. Balik tayo sa gulay. At sa pagkakataong ito, ang ating bida ay ang makulay, crispy at juicy na bell pepper, lalo na ang mga kulay pula at dilaw. Sanay tayong pinahahalagahan ito dahil sa sarap at kulay, pero ang ambag nito sa kalusugan ng buto at kaso-kasuan dahil sa bitamina C ay napakalaki at dapat pag-usapan kahit pa napag-usapan na natin ang tungkol sa mga citrus fruit. Ang bell pepper ay ang ganap at walang dudang champion pagdating sa bitamina C sa lahat ng gulay. Isang katamtamang pulang bell pepper lang, umaabot na sa 300%, 300% ng daily recommended allowance ng bitaminang ito. Mas marami pa kaysa sa isang orange. Tingnan natin ang kahalagahan ng bitaminang ito mula sa ibang anggulo. Ang collagen na kailangan ng bitamina C para mabuo ay ang pinakapangunahing protina sa ating katawan. Ito ang bumubuo hindi lang sa balangkas ng buto at pundasyon ng cartilage, kundi pati na rin sa ating mga tendon na nagkakabit ng kalamnan sa buto at mga ligament na nagdudugtong ng mga buto sa isa't isa para matiyak ang katatagan ng ating mga kasukasuan. Ang matibay at elastikong mga ligament at mga tendon ang susi sa tamang pagkilos ng kasukasuan at panangga laban sa mga pinsala, dislocation, or sprain. Kapag kulang sa bitamina C, nagiging mahina at madaling masira ang mga tissue-based sahas na ito. Kaya, sa pag-inom ng sapat na bitamina C, pinatatatag mo ang buong musculoskeletal system mo. Bukod pa rito, ang bitamina C bilang isang malakas na antioxidant ay nagpoprotekta sa mga selula ng cartilage na tinatawag na chondrocytes mula sa maagang pagtanda at pagkamatay dahil sa free radicals. Nakatutulong ito para manatiling malusog at gumagana ang cartilage sa mahabang panahon. Maliban sa bitamina C, marami ring ibang sustansya ang bell pepper. Sagana ito sa bitamina A na nasa anyo ng beta-carotene na mayroon ding antioxidant na kakayahan. Ang pulang bell pepper ay may capsanthin, ang pigment na nagbibigay kulay dito na sinasabing may anti-inflammatory ring bisa. Mayroon din itong bitamina K at bitamina B6 na mahalaga sa protein metabolism. Ang malaking bentahe ng bell pepper ay madali itong isama sa diet at napakasarap nito kapag hilaw. Hiwain lang ito at gawing healthy snack kasama ng hummus or ilagay sa mga salad para magdagdag ng kagat at kulay. Kapag hilaw, naiiwasan ang pagkasira ng bitamina C na nababawasan kapag niluto. Gayunpaman, kahit lutuin ito, halimbawa sa ratatouille or inihaw, nananatili itong napakalusog. Isipin nyo ang isang construction crew na nagkukumpuni ng inyong mga buto at kaso-kasuan. Ang bitamina C mula sa bell pepper ay ang pinakapuno at pinakaaktibong manggagawa sa brigada na iyan. Kung wala siya, titigil lang ang buong trabaho. Kaya siguraduhin na ang trabahador na ito ay dumarating sa inyong konstruksyon araw-araw sa sapat na dami.
Mayroon na tayong naisaalang-alang na iba't ibang mani at buto sa ating listahan, ngunit may isang uri ng seeds na nararapat bigyan ng bukod tanging pagkilala. Ito ay dahil sa napakataas na konsentrasyon nito ng dalawang pangunahing mineral para sa ating buto, ang magnesium at zinc. Ito ang tinatawag na pumpkin seeds o buto ng kalabasa. Ang maliliit na berdeng buto na ito ay likas na powerhouse ng sustansya para sa ating kalansay. Simulan natin sa magnesium. Ang buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayayamang food source ng mineral na ito. Sapat na ang sangkapat plus 104 na tasa ng mga butong ito para maibigay ang halos kalahati ng iyong daily required intake ng magnesium. Madalas na nating nababanggit ang magnesium, ngunit hindi talaga natin mapapalitan ang kahalagahan nito. Ayusin natin ang mga pangunahing tungkulin nito. Una, kailangan ito para gawing active form ang vitamin D sa loob ng ating katawan. Kung walang magnesium, ang vitamin D ay nananatiling natutulog at walang silbi. Ikalawa, tinutulungan ng magnesium ang pagdadala ng calcium papunta sa bone cells at sinisiguro ang tamang crystallization nito. Ikatlo, pinasisigla nito ang produksyon ng calcitonin, isang hormone na nagtuturo sa calcium mula sa dugo papunta sa bone tissue. Kasabay nito, hinaharangan nito ang parathyroid hormone na siya namang naglalabas ng calcium palabas ng buto. Ikaapat, humigit kumulang 16% ng magnesium ay nakaimbak sa ating buto at nagsisilbing pangunahing bahagi ng istruktura nito. Ang kakulangan sa magnesium ay napakakaraniwan at direktang nakakabit sa panganib ng pagkakaroon ng osteoporosis. Ang buto ng kalabasa ay simple at masarap na paraan upang labanan ang kakulangang ito. Ang ikalawang bida natin ay ang zinc. Ang pumpkin seeds ay isa ring mahusay na pinagmumula ng micronutrient na ito. Maraming papel na ginagampanan ang zinc sa kalusugan ng ating mga buto. Mahalaga ito para sa alkaline phosphatase enzyme na kritikal para sa bone mineralization. Isa rin itong cofactor para sa collagen synthesis. At napakahalaga nito, direktang pinasisigla ng zinc ang mga osteoblast cells, ang mga selyulang responsable sa pagbuo ng buto. Kasabay nito, sinasawata nito ang aktibidad ng osteoclast cells na siyang sumisira rito. Ang mababang antas ng zinc horn sa katawan ay nauugnay sa mabagal na paglaki ng mga bata at mas mataas na panganib ng osteoporosis sa mga matatanda. Bukod pa sa magnesium at zinc, mayroon ding phosphorus, manganese, copper, protein, at healthy at polyunsaturated fats ang buto ng kalabasa. Ito ay isang tunay na multi-mineral complex sa likas na balot, sikaping pumili ng hilaw at walang asin na buto. Ang pag-ihaw o roasting ay maaaring makasira sa ilang healthy fats at ang labis na asin ay masama sa buto dahil nagpapabilis ito ng paglabas ng calcium. Maaari mo itong kainin ng ganyan lang o ihalo sa salad, ng cream soups, granola, or baked goods. Pwede mo rin itong gawing seed butter or paste. Isipin ninyo na ang calcium ang pangulo ng bansang matitibay na buto. Ang magnesium at zinc mula sa pumpkin seeds naman ang dalawa niyang pinakamatapat at pinakakailangang advisors. Kung wala ang kanilang matalinong gabay at suporta, hindi magagawang pamahalaan ng Pangulo ang kanyang bansa ng epektibo upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan. Ito na ang panghuli sa ating 20 Superfood Marathon. Ang kategoryang ito ay ang mismong pundasyon ng malusog na pagkain sa pangkalahatan
at malaki ang ambag sa kalusugan ng ating mga buto. Ito ang mga whole grains or butil ng buong butil. Ang brown rice, quinoa, oats, buckwheat at whole wheat na tinapay, madalas nating binabaliwala ang kanilang halaga at itinuturing lang na pinagmumulan ng fiber at slow carbs. Pero nagdadala sila ng mahahalagang mineral sa ating katawan na critical sa metabolism ng buto. Ang pangunahing mineral na sagana sa mga butil na ito ay ang magnesium. Tinalakay na natin ang malawak na papel nito mula sa pag-activate ng vitamin D hanggang sa direkta nitong partisipasyon sa istruktura ng buto. Dahil maraming tao ang may kakulangan sa magnesium, lalo na kung puro refined products ang kinakain, tulad ng puting tinapay at puting bigas. Ang pagbalik sa whole grains ang pinakapayak at pinakaepektibong paraan upang punan ng kakulangang ito. Halimbawa, ang isang tasa ng nalutong quinoa or brown rice ay nagbibigay na ng malaking bahagi ng iyong pang-araw-araw na kailangan sa magnesium. Sa katunayan, ang quinoa ay napakahalagang pagkain dahil isa itong pseudograin na naglalaman ng lahat ng siyam na essential amino acids. Ibig sabihin, isa itong kumpletong protina na kailangan natin para mabuo ang collagen matrix ng ating buto. Maliban sa magnesium, mayroon ding iba pang mahahalagang mineral ang whole grains. Mayroon itong phosphorus, na kapartner ng calcium. Mayroon ding potassium, na tumutulong mag-neutralize ng acid sa katawan na nagpapababa naman ng pagkawala ng calcium sa ihay. Kasama rin dyan ang mga trace minerals tulad ng manganese, copper at selenium. Bawat isa ay may kontribusyon sa pagbuo at pagprotekta ng buto at connective tissues. Mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng buong butil at ng naprosesong butil. Sa proseso ng paggawa, kapag inalis ang balat, ang membran at ang embryo, ang germ, nawawala ang halos lahat ng bitamina, mineral at fiber. Ang natitira na lang ay halos puro starch. Kaya naman, kapag pumipili ng tinapay, pasta o iba pang butil, laging unahin ang whole grain na bersyon. Totoo, may phytic acid o phytates ang mga butil na maaaring kumapit sa mga mineral. Ngunit, tulad din ng sa beans, hindi ito gaanong malaki ang epekto kung kumakain ka ng balancing dieta. Isa pa, ang phytates mismo ay may kakayahang maging antioxidant. Ang matagal na pagbabad at pagpapausbong or sprouting bago lutuin ay nakakatulong para mas mabawasan pa ang phytic acid at mapataas ang absorption ng mineral. Ang paglagay ng whole grain sa bawat pagkain ay parang pagtatayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kalusugan. Ito ay tulad ng pagpapalit ng barakong pundasyon ng bahay sa simentado at dekalidad na base. Hindi man ito kasing agaw pansin ng matingkad na bubong o magagandang bintana or yung iba pang mga superfood. Pero dito nakasalalay ang tibay at tagal ng buong istruktura ng iyong kalusugan kasama na ang iyong skeletal system. Kaya, tinapos na natin ang ating nutritional na paglalakbay sa mundo ng matibay na buto at kasukasuan. Tinalakay natin ang 20 na kamamanghang pagkain na may kanya-kanyang natatanging at mahalagang kontribusyon sa tibay ng ating skeletal system. Balikan natin ang ilang nakakagulat na natuklasan. Sino ba ang mag-aakala na ang simpleng prunes or pinatuyong plum ay may kapangyarihang kasing epektibo ng gamot para maiwasan ang osteoporosis? O di kaya, sa pagbibilad lang ng mushroom sa araw, kaya natin itong gawing pinakamabisang pinagmumula ng vitamin D. Nalaman din natin na ang vitamin K mula sa leafy greens ay nagsisilbing matalinong tagapamahala ng calcium. At ang olive oil naman may sangkap na parang ibuprofen
ang epekto sa ating mga kasukasuan. Ang pangunahing aral na maaari nating matutunan ay simple pero malalim. Walang magic pill o iisang super pagkain para maging malusog ang ating mga buto. Ang tunay na puwersa ay nasa pagiging diverse at sa synergy o ang pagtutulungan ng mga ito. Ang calcium mula sa yogurt ay hindi gagana ng husto kung walang vitamin D mula sa matatabang isda. Ang collagen matrix ay hindi mabubuo kung walang vitamin C mula sa bell pepper. At ang lahat ng prosesong ito ay hindi magiging maayos kung walang magnesium at zinc mula sa kalabasa seeds or pumpkin seeds. Ang inyong plato ay hindi lang basta koleksyon ng calories. Ito ay isang team, isang grupo ng mga tagapagtayo, tagapagtanggol, at tagapag-ayos ng inyong katawan. Kapag gumawa kayo ng diet na diverse, mayaman sa gulay, leafy greens, healthy fats, mataas na kalidad ng protina, at whole grains, binibigyan ninyo ang team na ito ng lahat ng kailangan nilang gamit para magtrabaho. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito at na-inspire kayo na gumawa ng positibong pagbabago sa inyong pagkain. Kung oo, pakiusap, suportahan nyo ang aming trabaho. Mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang mga bagong video tungkol sa kung paano patibayin at palusugin ang inyong katawan. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 20 pagkaing ito ang regular ng nasa inyong hapagkainan at alin naman ang desidido kayong idagdag sa inyong diet pagkatapos mapanood ang video na ito? Ibahagi ang inyong mga ideya at paboritong recipes sa comment section sa ibaba. Mag-usap-usap tayo at magbigayan ng inspirasyon.